bakit nagbabago ang presyo ng mga produkto sa pamilihan, alamin natin. Ang interaksyon ng demand at supply ay nagpapaliwanag kung paano nagtatakda ng presyo at dami ng produkto o serbisyo sa pamilihan. Magkaiba din ang demand at supply. Ang demand ay dami ng produkto o serbisyo na naaisagkang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ang supply naman ay dami ng produkto o serbisyo na handang ipagbili ng mga nagbebenta sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Paano naman kaya maapektuhan ng demand at supply ang presyo ng pamilihan? Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang pagtaas ng demand habang constant ang supply nito. Kapag tumataas ang demand, ngunit nanatiling constant ang supply, ang presyo ng produkto o serbisyo ay may posibilidad na tumataas. Ito ay dahil sa mas maraming mamimili ang gustong bumili ng produkto o serbisyo kaysa sa dami ng produkto o serbisyo na available. Pangalawa, kapag bumababa ang demands habang constant ang supply, mas konti ang mamimili na nais bumili at bumababa ang presyo upang mahikayat ang mga mamimili na bumili. Ibig sabihin, kapag hindi nagbago ang dami ng supply ngunit lumiit ang pangangailangan, natural na bumabagsak ang presyo para muling mabalanse ang pamilihan. Kapag tumataas ang supply, constant ang demand. Mas maraming produkto o serbisyo ang available sa pamilihan dahil mas maraming supply kaysa sa demand. Nagkakaroon ng labis na dami ng produkto o serbisyo na handang bilhin ng mga mamimili. Bumababa ang presyo upang mahikayat ang mga mamimili na bumili. Upang maibenta ang labis na supply, karaniwang ibinababa ng mga nagtitinda ang presyo ng produkto o serbisyo upang mas maging kaakit-akit ito sa mga mamimili at mahikayat. Ngayon, talakayin naman natin kung ano ang shortage at surplus. Ang shortage at surplus ay mga sitwasyon sa pamilihan na nagaganap kapag hindi nagkakatugma ang demand at supply sa isang presyo. Magkaiba naman ang shortage at surplus. Ang shortage ay nangyayari kapag ang dami ng demand ay mas mataas kaysa sa dami ng supply sa isang presyo. Halimbawa, mas maraming mamimili ang nais bumili kaysa sa produktong available, kaya nagkukulang ang supply. Dahil dito, kadalasang tumataas ang presyo upang mabalanse ang pamilihan. Surplus ay nangyayari kapag ang dami ng supply ay mas mataas kaysa sa dami ng demand sa isang presyo. Halimbawa, mas maraming produkto ang available kaysa sa nais bilhin ng mga mamimili, kaya may sobra ang pamilihan. Dahil dito, kadalasang bumababa ang presyo upang maibenta ang mga sobrang produkto. Narito naman ang mga paraan ng pagtugon sa shortage at surplus. Una, pagtaas ng presyo. Ang pagtaas ng presyo ay nagbabawas ng demand at naguudyok ng mga nagbebenta na magdagdag ng supply. Pangalawa, pagtaas ng produksyon. Pinapalawak ng mga producer ang kanilang produksyon upang matugunan ang taas na demand. Pangatlo, pag-iimbak. Maaaring itago o iimbak ang sobrang produkto para gamitin o ibenta sa ibang panahon. Pang-apat, pag-export. Maaaring ibenta ang sobrang produkto sa ibang lugar o bansa upang mabawasan ang kalabisan sa lokal na pamilihan. Konklusyon, ang interaksyon ng demands at supply ay mahalagang mekanismo sa pamilihan na nagtatakda ng presyo o dami ng produkto o serbisyo. Sa pamamagitan ng ugnayang ito na itataguyod ang balanse o equilibrium kung saan nagkakatugma ang nais bilhin ng mga mamimili at nais ipagbili ng mga nagbebenta. Ang pagbabago ng demand o supply ay nagdudulot ng paggalaw ng presyo na siyang nag-aayos ng kakulangan o kalabisan sa pamilihan. Sa ganitong paraan, ang interaksyon ng demand at supply ang pundasyon ng maayos at epektibong pag-andar ng ekonomiya.
kalabisan. Pagtaas ng presyo. Ang pagtaas ng presyo ay nagbabawas ng demand at nag-uudyok ng mga nagbebenta na nagdadagdag ng supply. Pagtaas ng produksyon. Pinalawak ng producer ang kanilang produkto upang matugunan ang pagtaas ng demand. Kakaroon ng labis na dami ng produkto o serbisyo na handang bilhin ng mga mamimili. Bumababa ang presyo upang mahikayat ang mga mamimili na bumili. Upang maibenta ang labis na supply, karaniwang ibinababa ng mga nagtitinda ang presyo ng produkto o serbisyo. Ang pagtaas ng demand at constant. Ahay! Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4.